May tanong, question, 3, 2, 1. Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-support podcast. Alam mo guys, malapit na mag 1 year ang anti-support Ba't tayo nag-start? This April ata. February, March, April. 3 months na lang. Oh, tangina So 2 months and a half. 1 year na tayo mga brad. Nag-ano ka na rin Feel mo rin, di ba? Nagawa ka na kay Tacit. So isa daw. ko yung sarili ko eh. So isa daw ang general ng Soy Army, underground hip-hop scene. Joshon Point para sa lahat ng social media kung gusto mag-amoy bad boy na may class, and also check out sa Daus perfume pare sa Shopee, no? Andyan sa description yung mga pabango namin kay Josh on Point saka sa akin. Click nyo lang dyan sa description below. Check out nyo pare, no? So, and also, pag lalaki ka, nanonood nito, mag-sports ka. Pag girl ka naman, welcome. And also, mag-sports ka para sexy ka. Pew, 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 pew. 8 assets sa lahat ng social media. Bilang lalaki, panitilihin mo yung pagsisikap, perseverance. Unang application nga niyan ay i-workout mo, nakayanin mo mag-push up araw-araw. Yeah. Yan ang kailangan mo para mabuo yung solid na pundasyon mo. Tandaan mo na ang nagsabi niyan si 8 Asset, always hot. Ayos yun Ano sa comment section ba yun? Hindi, naisabi ko kasi stay cold sa daw. Ako always hot. Inang hiya. Okay yan. Okay yan. Ito may padalang Liam sa akin. Okay. Dito tayo, tatalon na ako agad sa may tanong. May Tanong! Ito sabi ni, pakalanan ko ba? Wag, no? Oo. Tangina. So ako dito. Wawi na lang pangalan niya. Sabi ni Wawi. Okay ah. So isa na mapansin yung jowa ko kasi nalaman ko na bisexual. Putang. Lalaki to si Wawi Lalaki siya, okay, girlfriend niya bisexual. Oo, nalaman daw niya na yung girlfriend niya is bisexual. Oh. Tapos may GF din siya na bago. Eh di cheating yun. Cheating na yun. Kasi may girlfriend yung girlfriend niya. Oo. Pagsasabayin ko sila! Pagsabayin mo, utang ina. Ikaw, agree ka ba doon? Oo. Tungay na, cheating ba siya? Pag ano? Technically, pre. Magka-relationship sila eh. Magka-relationship sila, tapos na girlfriend. Oh, hindi ganito yan. Ano pinagkaiba nun sa lalaki, pre? Kung hindi Wala namang edits yun. Di, pre. Para sa akin, cheating pa rin yun. hindi Kung papayag siya, natirahin ko silang dalawa. Yun hindi nga. na. yun. Oh. Kung ilalagay niya sa mutual na setup yun, dadalhin niya, ito yung girlfriend ko. Hindi na cheating yun. No. Para sa akin, ganun din. Tama. Tapos gusto ko rin nung dinala niya, yung girlfriend niya. Di. Meron tayong magandang pag-uusap. Kaya tayo sa bahay, di ba? Kung bata pa sila, mababago pa yan. Hindi pa natin nilabelan na, Yan ito, young adult. Pero technically, cheating pa rin. Young adult na to, mid-20s. So ito, tuloy ko sabi ni Go. Wawi, sana mapansin yung jowa ko kasi nalaman ko bisexual, tas may girlfriend din siya bago naging kami. Nung una, hindi ko alam. Pero nung tumagal na kami, nahuli ko mag 9 months na kami, pero sila matagal na mag 2 years na. Siguro dapat pa ba ituloy ko, pero may nangyayari naman sa amin tuwing nagkikita. Dapat pa ba ituloy ko pa ba to kahit may GF siya? Soy, sana masagot, naguguluhan na ako. Kung dapat pa ba ituloy relasyon kahit bisexual siya? O, diba? Technically cheating. Kung mag-uusap kayo, pre, alam ko naman, magugustuhan mo yan eh, na dalawa sila. O, isa ka. Hindi, may benefit sa'yo, okay. Tuloy niya. Pero technically para sa akin, cheating. Well, anong pinagkaiba nun kung lalaki yung ano niya? Diba? Kung lalaki yung ka-relationship ng babae. Para sa akin, yes, cheating siya in a way na nagtatago ng relationship ng babae in other, 'di ba? Oo. Pero, yun nga, agree ako dun sa naisip nito. Kung papayag siya, Papayag siya. dalawa sila, dapat pakilala mo sa akin yan. Pag ayaw niya, Wala. iwalay na. Wala. Or, lalagay ko lang siya dito, pwede ko pa naman siya gamitin kasi Oo. finger lang naman ginagawa nila eh. Oh, parang walang bilang naman eh. Wala naman, walang bearing.
Walang bearing. Wala naman kasi edit sa'yo. Kumaga parang, cheating pa rin siya. Sinungaling kasi. Tama naman si Josh. Mm. Kaya nga lang, pwede mo pa rin siyang in-use. Hindi naman siya kadiri pa kasi wala namang edits doon. Oo. Tsaka, yung sa tanong niya kung ituloy, nagde-depende yan sa lakas mo eh. Depende sa lakas mo. Kung matured enough ka ba para alam mo up to what degree mo lang i-handle yung ganyang klase ng relationship. Di ba? Yung mic mo nakaharang, pre. Na. Ay, wait. May singit ko lang pala. Di ba gusto niyo pagsabayin? Paano kung yung isa doon, di ba babae yun sa kanya? Oh, yun na nga eh. Putang ina. Mamaya, May tomboy sagad na pala yung isa. ito, yun nga. Exactly. Yan yung nasa isip ko kanina. Para ako na Kasi talaga. kung parehong feminine lesbian yan, doon mo maiisip pag nakita mo, okay lang. Di ba? Paano pag yung yung beats ay ang tawag sa western Tom beats. Stud ang tawag nila doon eh, pagka lalaki na tomboy. Ay, wala na. Talaga naghahalo na ng scramble. Wala na. O, di ba? O, sige, anong opinion nyo doon? O, sige nga. Wala na talaga. Wala na. Stud, pre. Stud yung itsura. Hindi siya maganda Pwede ko kasi... pa siyang talaga eh. Kasi sa akin, hindi rin eh. Putang ina, hindi. Pwede ko talaga yung yung chick ko lang eh. Parang set aside lang. Pero, yun na nga. nagsisinungaling siya, which is red flag. Mm. Pero pwede ko pa siyang magamit, especially kung bata pa ako that time. Sa ngayon, di na ako nag-aaksaya ng oras sa ganun eh. Before, dito ko lang siya. Kasama lang siya sa roster ko, diba? Side chick na lang siya, ganun. Ikaw, 8. Hindi na nga rin talaga. Wala, nagbibuild kayo ng something na hindi healthy sa ganung paraan. Saka anong benefit sa akin nun? Oo. Di ba? Okay, sana kung nabibengka ko yung kaso putang na, pala, malagabo pala, ang itsura. Butang inang yun. Ay, malagabo. Okay. Tsaka, pero may idea ba kayo kung paano sa relationship yung mga tomboy na parang lalaki? Parang sugar mama yung mga yung magastos yan sa babae. Gastos. Oh, Mapipera din yung ibang tomboy, pre. talaga. Hindi mo nagkakaanak eh. Para silang pre. Wala silang ginagastos, hindi naman sila nagme-makeup din. Para Tombits silang eh. bading din, magmahal. Parang bading. So, Pera-pera. umaabot ba sa point na masisira nila yung ulo ng babae? Halimbawa, kasi ganito sa ganitong context. Halimbawa, pag ang babae sa multiple men, nasisira ang ulo, di ba? Kung sa multiple tomboy kaya, anong nangyayari sa babae? Anong effect sa babae? Kung sineryoso ng relationship, same din ang tama. Gagano naman ang babae, nasisira ang ulo nila pagka sobrang in love ang babae. Pwede, Mapalalaki babae. except lang sa less kasi hindi sila napapasukan ng tarugo. Mas malaki kasi yung epekto ng lalaki kasi may sperm pa rin kasi. So parang, hindi, lumalabas, waste of time talaga ang mag-battle sa tomboy. Kaya nga, ganun din naman eh. Pagka ayaw nga natin nagiging bading yung isang lalaki nga, di ba? So, same din. Oo, no? Wala din eh. Kasi parang, ilalagay nyo pa sa ganun, maging magkaibigan na lang kayo. Kaya naman kasi hindi natin napapansin sa ating mga lesbians kasi nga, sila yung tahimik lang sa Gedli. Tahimik lang sila, hindi naman sila maingay sa internet. Sa bagay, no? Hindi sila pumapalag magulo, pa eh. no? Ang mga lesbian kasi wala namang pinaglalaban sa internet. Wala naman silang gustong patunayan. Actually, cool. Assist lang. Pre, actually cool nga yung ibang nakita kong tomboy sa, kahit tinatarantado yung pagka-tomboy, pagkulitan sila sa mga lalaki, ganun, pero hindi nila ini-issue, no? Hindi nga rin sila pala po sa internet na maraming pinaglalaban. Eto, mga putang inang mga baklang to. King ina nyo. Kayo yung masyadong maraming pinaglalaban. Kasi lumalabas dyan, biologically, lalaki ka pa rin talagang hayop ka, kaya ang dami mong pinaglalaban. Kaya yung lesbian tahimik kasi babae pa rin talaga. Feminine pa rin. Assist lang eh. Kung ano yung sa kanya, wala siyang pake. Basta tomboy ako, parang ganun siya. Ito mga putang inang bakla to, ingrained talaga sa dugo niya yung pagkalalaki na may ipaglalaban talaga dapat. Ngayon, di nyo na madedenay talagang yung pagkabading ninyo, lalaki pa rin talaga. Di pala totoo yung trans women are women kasi sila pa rin, sila nagbe-break nun eh. Wait, ang ingay ninyo, ganyan ba ang women? Feminine ang women eh. Oo nga, no? Yeah. Sa pool. Ito si Gabo eh. Ito naman, talo na tayo. Meron pa ba kayong ano? Sige, talon na. Talon na, mababa lang. Ito sabi ni... Paano ko ba ito itatago sa pangalan? Jay na lang, Jay. So, any advice naman, love na love ako ng babae. Kahit ano ginagawa niya, andyan siya nung 0 days ako. Siya yung nagpo-provide sa akin.
Mga tulong na kinakailangan ko, andyan siya. Wala na ako masabi sa kanya. Okay. Lahat ng effort, ginagawa niya na. Pero, so sabi niya, pero talaga, yan, pero. Basahin mo, pre, pero talaga. Pero, Pero, big problem ko, Soy, may asawa kasi siya. Utang ina, ano ka ba? Tangina naman ito. Magaling mo. Alam mo, gumagaling na sila mag-send ng Gumagaling na kayo na mag-send ng message May Tingnan mo. cliffhanger kayo. Ito, ang ina nyo Itong problema. Ginagawa yung Pwede ka na, yung mga nagsisend sa atin, pwede na kayong mag-send ng story sa mga producer. Baka gawa ng movie ang nila. Gagawin plot twist eh. May plot twist Ito tuloy ko. Gumagaling Pero, ang big problem ko, Soy, may asawa kasi siya at alam ko nung una pa lang. Any advice naman, Soy, kung itutuloy ko pa ba ang relationship namin? Kinakabahan na kasi ako. Yun naman Thank you, pa. Soy. Sana manood. Tignan mo, kaya naman pala may pang-provide sa'yo may perang pang-bigay sa'yo. Puta mamaya sa asawa pa yan, pre. Papatayin ka nun pag nahuhuli ka. Tangina sa'yo pala napupunta yung pinaghihirapan ng lalaki. Putay na. Tangina. Kasi kung sa akin mangyari yun, nag-iipon ako dito, tapos sabi mo pa na sa ibang bansa ako nagtatrabaho, di ba? Hindi na, kinakain ko doon pansit kanto na lang, may maibigay lang sa'yo para maipon mo. Tapos sa ibang lalaki mo ibibigay, possible pumasok sa isip niya, wag naman sana. Possible na maisip nung mister niya, pre, na igokti ka, pare. Oo, Yari ka truly. talaga dyan. Di ba, i-confirm nyo to. Di ba sa batas, Yes. makapagpasok mo ng kwarto na nahuli mo nag-iiyutan yung asawa mo, May pang-defense ka. tapos may baril ka, napatay mo silang dalawa. Wala ka. Minsan Malinis ka, di ba? Malinis diba? ka, absuelto ka. Kasi Pero, marami kasi yung loophole yan. Talaga. Kailangan nahuli mo talaga nakapasok, nakapatong. Pagka hindi mo nahuling makapatong, nakaubad, nakapasok yung edit sa yung pempem sa isa't isa, ipaglalaban mo pa sa korte yan. Kaabala ka rin ng taon, pre. Oo. Kasi habang pinaglalaban mo yan sa korte, may murder kang kinakarap, no bail ka, nakakulong ka. So mababa 5 years din. Akala na itong mga to, pag nalaman nilang ganyan, nakikita nila magkapatong, pwede mo nang patay, dalawa. Hindi pala Absuelto ka ganun. na. Hindi patutunayan mo pa rin sa korte yan. Yun. At sinasabi ko sa'yo, sa bagal ng korte sa Pilipinas, pag sisisihan mo pa rin ginawa mo yan. Abutin ka na 5 taon, mapatunayan lang ginawala kang sala. Kahit pa sabihin nating swabe yung pre. Hindi ora mismo, pagkita nung judge na, ito, ganito ganyan, binaril niya pala, magkakapatong, okay, dismiss pa. Uwi ka na. Hindi ganun. 5 taon pa rin yan, boy. 4 na taon pa rin yan, boy. So, pag-isipan nyo muna, kahit mahuli mo magkapatong, tangina, kasuhan mo na lang, di ba? Hindi ako. Mas malinis pa yun. Kasuhan mo na kasuhan lang. mo. Makukulong yung babae mo ng 6 to 12 years, pati yung kapatong niya. Mas maganda pala yun. Mas maganda yun. Wala bang bail yun? May bail ata yun, pre. Pare, Parang wala ang bail, rin ata. pag nililitis pa lang. Oo. Ngayon, pag na-prove na tama yung sinampa mo, Kulong. mababaliwala yung bail, tas kulong na siya ng 12 years to 6 years. Pero gulpin mo pa rin muna. Gulpin mo muna yung lalaki. May baril ka naman. Itakuti mo, diyan ka lang. Tapos gulpin mo na muna. Pwede. Di ba? At least, wala naman ata, Ano bang nun? Pag ginulpi mo lang. Physical. Magka-counter siya. Physical ng- injury. physical Pwede ka rin injury. mademanda ng 3 months. 3 months Bawal to 6 months. gulpin? Hindi, labas na kasi yun dun sa kinaso mo, pre. Pero hindi naman mananalo yun. Bugulpihin mo pa rin. Hindi naman mananalo yun. Pwede naman palabasin yun ng attorney mo kung magaling yung attorney mo na Oo. kaya ka nagulpe, na carried away ka dun sa nakita mo. Oo, yun na nga. And tinry mo lang depensahan yung bahay nyo kasi bahay nyo, or tinry mo depensahan yung asawa mo sa kanya. Attorney Palabasin mo ka ang lalaki, didiskarte ng mga Oo. ganun, di ba? Nagulat ka na magkapatong sila, dinepensa mo yung asawa mo, hindi mo alam, magkarelasyon pala. Nagulpi mo lang tuloy ng madaming pwedeng laruin attorney doon, pre. But then again, wag mo lang papatayin kasi maaabala ka pa rin. Nabala ka. Mas mahirap nga naman yun. Meet yun, ang daming papasok sa ulo ng Pilipino na pag nakapatong, okay na yan. Hindi automatically ganun. Bala. Pero sa case niya siya, delikado. Siya yung kumabit eh. Oo, hindi. Tinatakot nga natin siya sa posibleng mangyari sa'yo, pre. Ikaw yung 6 to 12 years. Kung kasal sila, ay mababa yung 6 na taon, masasentensya ka, prison mayor. Tsaka pre, putang ina ka lalaki mong tao, maasa ka sa financial help ng babae, kaya 0 days. Paano naging 0 days? May asawa yun. Nainis ako sa pagka-describe mo eh. Akala ko talagang 0 days sila. Akala mo talagang nakita ka niya ng
Kumbaga, organic, ganun. Wala eh. Puta, may asawa pala yung gago. Alam mo, pre, kaya ako mag-pray talaga ako pagdating sa ganyan. Siguro kakayanin ko lang, alam kong yung babae may asawa. Siguro kakayanin ko lang siyang tirahin, kitain ng mga 3 beses lang siguro. Ganon. Pero yung gumawa ng relationship sa akin, hindi ko talaga kaya. Mag-pride ako na, alam ko, okay, pag naghiwalay tayo mamaya, may ibang tarugo na napapasok sa'yo. Tapos Oo. papalik ka sa akin, papasukan ko na. Hindi ko talaga kaya yung gano'n. Ako rin. Nakakadiri din, di ba? Oo. Kasali ka mo siya, mali mo, pinasubo ng butido yan. Ay, putang ina, kadiri. At saka yung isa pa, yung, yan nandun na nga, kadiri na nga, na parang technically sumusubo. Sumusubo ka ng ibang ethics. Technically, sumusubo siya ng ethics ng asawa niya, tapos halikan mo. Eh di parang sinubo mo rin yung ethics nun. Tapos, dagdag mo pa, yung babae yung nagpa-finance sa'yo, talagang pusi na pusi ka. Sumutsupa ka na, binabayaran ka pa ng pera. Pusi na lalaki ka. Di ba? Tapos, Parang payag ka ng ganyang buhay, pre. O ayoko, nanonood ka nito, wag kang ganyan, pre. Okay, ito, talon na tayo. Pero tayo. Sabi naman ni A, solid fan ng ASSC. ASSC member din po ako. Gusto ko sana magpatulong kung ano ang gagawin mo sa sitwasyon ko ngayon. May GF ako. 2 years na. Maganda takbo ng relationship namin. Stay cold lang ako always, soy. Dinadaan ko sa logical way ang pagpapatakbo ng relationship namin. Sige, tuloy mo lang. Ah. Lalobat. Hindi ko nakasalanan yan. Pwede ba ito? Sabi ko, Hindi ako magja-charge. pwede ko siya gamitin. Sige. Sige, tuloy mo. So ito, tuloy ko. Ako ang dinadaan ko sa logical way yung pagpapatakbo ng relationship namin sa mga problema at sa lahat ng bagay. Okay. Siya naman yung girlfriend ko is typical na babae, marami ang moods at minsan napapasukan ng ipis, alimango o anong bullshit ng utak niya. Pero different siya sa iba, Soy. Sa way na ako ang nakauna sa kanya. Very good ang relationship niya sa mother at father niya. Hindi Okay. siya madaldal at hindi rin siya pokpok manamit. Okay. May time kasi, Soy, na nag-aaway kami kasi nagsiselo siya sa ka-workmate ko. Di ko kasi maiwasan, Soy, na makipag-interact doon sa mga babae. Kasi SME ako. Subject Ano yung matter expert. Okay. Pangalawa ka sa Bisor. Pagka-SME ka doon sa isang pad, Okay. ikaw ang mapagtatanungan ng mga new agents. Yun ang Okay. trabaho ng SME. Mhm. Kasi SME ko siya, ay puta, SME pala yung babae. Hindi pala siya yun. At kailangan isama ko siya minsan sa brainstorming, meetings at ano pa. Bisor siya. Tapos may SME siyang babaeng pinagsaselosan. Okay. Okay. Pero di ako namamansin doon. Basta di ko siya need kapag kailangan lang talaga siya kausapin. At i-wish alam niya yun. I wish alam niya yun. Para di siya maghinala. Ako stay cold lang ako palagi at kinokonsole ko siya. Talagang ano Panapan mo yan, panapan pre. ka Stay cold talaga yan, pre. Stay I like you, cold. boy. I like you. Okay ka. Stay cold. At the same time, binibigyan ko siya ng logical at response na common sense while nag-aaway kami sa loob ng kotse. Hinahatid ko siya kasi noon sa trabaho niya, hinampas niya ng sobrang lakas yung pintuan ng kotse. Nagalit ako, Soy, na wala yung pagka-stay cold ko. Naging, ano ka na, always hot. Kasi napaka-disrespectful noon while nagsasalita ako. Hindi niya na ako pinatapos sabay hampas ng door ng malakas. Dali-dali siyang lumakad towards sa entrance at ako, lumabas ako ng kotse at sinisigawan ko siya na bumalik sa kotse. Para makapag-usap ako at siya. Pero stay cold na siya at ayaw niya na ako lingunin. Putay na mga gamit na gamit mo After that, Soy, nag-message na ako sa kanya na di ko na siya susunduin at stop na yung relationship namin. Pinaalala ko lang sa kanya na sa loob ng 2 taon, kapag may drama siya, always akong kalmado at matigas at nasasandalan niya. Na kung ano mang shit sa buhay ang meron, tinatanggap ko to at hindi ako pumapayag ng dinidisrespect. Dahil hindi ko deserve yun dahil mabuti ako sa kanya. Haba. Papagod na ako Sige lang. After a few weeks, 2 to 3 almost weeks, nag-message siya sa akin at nagsusorry na ulit. Gusto niya na daw ako makita. Naimasmasan. Na-realize na crazy siya eh. Puta Namumog niya na yun. Gusto niya na daw ako makita, Soy, at ayusin ang relationship namin at inamin niya yung kasalanan niya. Mahal ko pa siya, Soy, at alam ko she's still different sa karamihan ng babae. Pero habang iniisip ko na patawarin siya, nababader ako na sa the fact na inabot ng 3 weeks bago niya inadmit sa akin at nag-sorry
dahil nag-overreact siya. Iniisip ko tayo na baka isipin nito wala akong spine at makukuha niya ako agad basta mag-sorry siya. Tama, Question ko tama. po is okay lang ba na tanggapin ko pa siya? Hindi ba yun supot na move? Not directly. Okay na ako sa situation ko ngayon na single but okay lang din sa akin kung kunin ko siya ulit. Pero if kapalit nun magiging support ako at wala ng spine sa paningin niya, wag na lang. Sana masagot nyo po SSC, more power. So, ako na, mauna na ako. Agod ako Aba! No, na-guess yun na ako, pre, pag nagbabasa ako ng map. Oo. No, pero yung ito pare anuhin ko lang kayo, no. Ganito kasi yan, pag babae pare, she perceive you as high value. Like kung ano yung pinapakita ng babae mo. Of course magsiselos talaga yan kasi rare ka na sa paningin niya eh. Oo. Rare ka na sa paningin niya. Kumbaga high value ka nga sa paningin niya bilang lalaki. Ayaw ka talaga niyang mapunta sa iba. High value ka. Kumbaga para sa isip ng babae, hindi siya makakita ng lalaki na tulad mo. So, pag babae Correct. nagsiselos sa'yo, pare, para sa akin, good sign yun. Good sign yun na gusto ka ng babae. Di ba? Now, nagalit. Okay, normal. Na-disrespect ka, feeling mo na-disrespect ka. Okay. Cool off tayo or break. Pak. Okay. So, next move natin, ito na nga, bumalik na nga sa'yo yung babae after 3 weeks. Pag ang babae, ito game lang din to. Pag ang babae nag-reach out sa inyo, nakikipagbalikan, you have the power para mag-set ng rules. Pag hindi na set, pag hindi siya umoo doon sa rules na gusto mo, sinasabi mo nga, okay ka na single, set aside ka. Hindi ayaw mo sa rules ko, ito ang rules ko, set aside ka. Yun ang power mo pagka babae may kasalanan talaga. Para magre-reset yung relationship. Parang magre-reset. But in your own terms na. Yun, exactly. Tama yung sinabi ni Josh. No, kasi Agree. Siya nakapag-break No, set ka na ng rules. Ito ang rules ko. Wala namang problema. Sabi mo, okay, I understand. Nagalit ka. But meron na akong sanang kondisyon. Meron akong kondisyon na willing ako makipagbalikan sa'yo kung masusunod mo tong kondisyon ko. Ano ba yung pinakaayaw mo sa kanya? Ito pare, nag-a-assume ako na wala kang ginagawang kalokohan. Kasi putang ina, mamaya hindi mo sinasali. Na kaya pala nagsiselo siya, may ginagawa ka talagang ano. So I assume hindi ko sinasama dito na may kalokohan ka. So I assume na loyal ka sa kanya. So okay. Sabi mo sa kanya, okay, may kipagbalikan ako sa'yo. Pero ito ang kondisyon ko. Diba? Hayaan mong gawin ko yung trabaho ko. Kaya kami nag-uusap kasi kasama sa trabaho. Wala akong ginagawang mali siya. Hindi ko siya pinapak. Kahit sabihin mo na sa kanya, hindi ko, diretsahin mo pare kasi yun naman ang nasa isip ng babae ni kaya nagsiselo siya, pinapak mo yun eh. Woo! Hindi ko pinapak yan. Okay? Sabihin, hindi ko pinagjaja ko lang yun. Wala akong, hindi ko trip yan. Ang specific. Oo. Hindi ko trip yan. Ang ina ganun ka dumipensa. Uy! Hindi ko Defensive. pinagjajawalan yun Kung nasa isip mo pinapak ko yan, hindi ko pinapak yan. Naisip mong trip ko, hindi ko trip yan. It's just that katrabaho ko, anong gusto mong gawin ko? Part ng trabaho namin makipag-communicate sa isa't isa eh. Ikaw, tol, pag ganyan, girlfriend mo, halimbawa, ibang mundo to, girlfriend mo, pinagselosan ngayon yung kawork mo, pero yung kawork mo na yun, hindi naman pwedeng tablahin mo. Kasi Hindi nga, pwede. yung linya kayong dalawa, halimbawa, kailangan talaga nag-uusap kayo. Pag hindi kayo nag-uusap, putang ina, parang gulo, ang hirap. Anong gagawin mo sa ganung sitwasyon? Kailangan paintindi sa kanya. Kasi 69 mo siya dapat. Kailangan ko paintindi sa kanya, 69. pre. Kung wala talaga akong gusto doon, wala talaga akong gusto, sasabihin ko talaga sa'yo. Now, sinabi ko wala akong gusto. Tatanungin kita ngayon, babae. Kung ikaw nasa kalagayan ko, anong gagawin mo? Katrabaho mo yun. Sige nga, bigyan mo ako ng rules na dapat mag-work yung kailangan mag-function pa rin yung trabaho ko Sige nga, bigyan mo ako. Sige, susundin kita. Tangina, pasasagutin mo siya sa sarili niyang bullshit, no? Ikaw yung nambu-bullshit eh. Oo nga, no? Sabi mo, huwag mo siya kausapin. Paano namin gagawin yung project namin kung hindi ko siya kausapin? Anong Sige solusyon nga. mo? Anong Tanong solusyon mo? Yan. Sige, gagawin ko pag tama ka. Pag nagagawa ko yung trabaho ko dun sa solution mo, okay, gagawin ko yan. Pwede ka makipag-break pag hindi ko sinunod. Edi pag meron siyang solution na nagbi-make sense, talagang maggagawa, aabante yung trabaho ng hindi kinakausap yung babae, susundin ko. Ngayon pag hindi, and I'm sure wala talagang ganun, hindi pwede mangyari yun, invalid ka. Invalid ka. Same standards lang din naman ako. Hindi naman ako bias eh.
Kung yung babae, talagang yun ang trabaho niya, makipag-communicate, which is gano'n naman talaga eh. Wala tayong magagawa. Co-ed naman talaga sa offices eh. Mag-uusap lalaki at babae. Manager, kakausapin si ano. Ang sama naman kasi nun pag ang bigat ng energy mo sa kawork mo. Bigla mo na lang siya hindi papansin, hindi kikibuin. Ay, nagseselos yung girlfriend. Parang Pangit. pangit talaga. Ang pangit. Tapos magkikreate ka ng away dun sa kaworkmate mo. Ang lame. Dapat nga yung work mo is stressful na nga eh. Dapat nga yung work mo magaan na lang kayo dun ng mga kaworkmates mo eh. Exactly. Kasi yun na lang yung magpapagaan ng work dun eh. Exactly. Yung ugali ng isa't isa. Kung toxic na nga yung work mo, sobrang busy na, overtime pa, tapos yung kawork mo nakakainis pa, parang tanginang hirap na. Ina-mind mo pa yung nagsiselos yung ano mo, The kapartner mo. Tangina, hindi ka na nakapagtrabaho ng mabuti. Kaya nga, Diba? nag-stress pa, di ba? So, pag yung work pare, hindi nyo talaga dapat kontrolin yan. Diyan kumikita yung babae na yan. Kung ayaw mo na mag-usap siya sa ibang lalaki, huwag mo siya pagtrabahuin. Diba? Ganun ang lagi ko sinasabi. Hindi mo kaya makipag-usap siya sa lalaki na napaka-imposible nun. Huwag mo pagtrabahuin. Housewife mo. Oh. Pwede. Kung hindi mo kaya, tumahimik ka dyan. Di ba? Tiisin mo yun. Same thing sa babae. Kung ayaw mo maipag-usap yung lalaki mo sa ibang babae na ka-work niya, edi ikaw magtrabaho. Oo, tama. Laki ang may sahod mo, Oo. no? Di ba? O, ayaw mo pala mag-usap eh. So yun, kailangan mo ipaintindi yun pare. Mag-set ka na ng rules before magbalikan. Kasi hindi pwede na mauulit yan, cycle na naman yan, magagalit na naman siya pagkausap mo yung babae. Set the rules pare. May power ka eh. Siya nakikipagbalikan sa'yo. Baka sobrang manyak mo kasi, kaya putang na. Trabaho na yan eh. Yan na yung Oo. pinapakain mo. Ay, mag-asawa ba? Mag-girlfriend? Girlfriend pala. Mag-girlfriend pa lang. Mag-girlfriend. And then, nagsiselos kasi yung girlfriend niya. Kasi yung babae, ka-work niya. Which is, kailangan may communication. Di ba sobrang Sila- manyak niya rin kasi. Na kahit lagyan mo ng palda yung poste, titirahin niya. Putang ina, pag ako, yung tip ko na yun ano ko lang, The best na yun, the best. ano ko lang yun, to clarify lang, no? Disclaimer lang, yung tip na yun, i-assume na wala kang ginagawang kalokohan, pre. Hindi mag-a-apply yun kung tangina, kinantot mo na pala on the side yung office mate mo, gago. Valid na pala yung selos, no? Oo, gago. Meron pa ba tayo dyan? Questions? Meron pa. Ikaw, baka meron ka pang may Hindi, bato doon. Okay na yun. Ayos na yun. Sagot ni Hmm. Josh on point. Huwag mo ko itag-idol kung sakali. Please. Nag-reply si Wawi. Sinabi ko kasi, abangan mo sa ASP next week yung episode mo na question mo. Huwag mo ko itag-soy. Please. Meron pa dyan? So, parang ganun lang message lang yun ng message, bro. Yan, binabasa namin, no? Kahit asset, pre, ikaw, may mga question din ba Meron sa'yo? din dito. Dyan naman tayo. Yan tayo. Sige, dito tayo. Kahit random, bitaw mo. Sige, Yun naman ang tawan. purpose natin, eh. Oo. Hindi naman skip eh. Ayun, may bagong message nga. Oh. Oh. Yeah. Yun ang sabi. Ano sabi dyan? Oh, ayun. Ay, utang. Send lang kayo ng send, pare, kasi yan, content din at the same time. Baka makatulong din sa mga, may same kayo na issue ng mga nanonood sa atin. Para tayo, nai-hit natin lahat. Itong haba, oh. Okay, musahin mo. Let's go. Ang pangalan niya ay si... Hindi natin sasabihin yung pangalan Wag. niya. Fan nyo ako nila Joshin sa daw, especially anti-support. May tanong lang ako, kaiba kasi to sa akin. May above na naging classmate ko sa isang subject, inad ko siya and chat. Nag-reply naman at nag-respond naman sa mga flirt ko. Inalok ko siya ng date agad. Kahit 1 hour pa lang kami magka-chat. Pumayag. Ito na pala yun. Tayo, pre. Wala. Ito na. Yan din yung kanina nating content, bro. Ito na pala yun. Ay na kasi, hindi nakikinig kasi. Hindi, nakikinig ako. Ito. May isa pa. Okay. Give me a chance. Idol, sana mapansin mo ito. And sana maging topic nyo. Palagi ako nakasubaybay. Hide mo na lang identity ko. Bale, idol, galing ako sa long-term relationship nearly 8 years. Uy, tagal yun, Pero nag-break kami and nearly 2 years na din kaming hiwalay. Sa 2 years Okay. na yan, madami ako nakilala and dahil sa panonood ko sa inyo, in-apply ko palagi ang flirt, date, seduce and working talaga siya. Yo. Talagang nauuwi sa bembangan yung mga dates na yan. Kahit pa walang label idol and I don't put too much emotion sa ganyan. Okay. Bagay
every time na may nakikilala ako and magkakayaan lumabas. Ang intense ah. Oh, tangina, tumulo tuloy sa foot niya. Intense kasi. But the thing is, bigla kaming nagkausap ng ex ko. Tapos parang nag-flashback sa akin lahat ng pinagsamahan namin. But hindi ko ito pinahalata kasi kinokontrol ko ang emotion ko toward her. Okay, tama naman. But napag-usapan namin, ang tungkol sa amin palagi, ang sinasabi niya, hindi pa siya handa. Anong reason bakit nag-chat siya sa'yo? Papansin din yung babae na yan? Bembangin mo nga lang yan. Bubuisit ako sa ganyan eh. Gusto ko na sana, bro, na malaman ang opinion nyo kung worth it pa kaya itry ko itong hintayin or kumilala na ako ng iba. Huwag na. Hintayin. 2 years tayong break up, pre. 2 years tayong break up. Tapos, makikipag lumapit ulit siya sa'yo para sabihin na hindi pa rin siya ready. Puta, nagpapapansin lang yung babae na hindi. Ganito na lang. Oh, ito. Tangina mo ah. Makulit kang Easy. babae ka. Easy. O, sige, sabi mo, sige, let's try. O, iyayin mo ng date, pre. Iyayin mo lang date. Tapos, punta kayo ng bar. O, inuman shit. O, tapos bembangin mo. Tangina, nakaka-bad trip yung ganyan eh. Pero ingat lang pala. Putangin na mamaya. Ano pala yan, pre? Tawag doon? Yeah, be careful. No, be careful din. No? Pero wag na lang pala. Wag mo na nga pansin. Ito makulit na yun. Tinapos niya siya. Since hindi naman sa may ilang nagkakagusto sa akin and down talaga sila sa akin. Yan na lang. Yung bago na lang. Pero bro, hindi ko sila masyadong trip. Have a good day, bro, and Happy New Year. Oh, ito ang gusto kong importante to. Yan ang maling ugali ng mga batang lalaki. Oo. Hindi mo masyadong trip. Ako sa akin, kung cooperative naman, hindi naman pangit. Oo nga. Advantage nga yun, hindi mo siya trip eh. Hindi mo siya trip, tapos cooperative siya sa'yo, productive kayo, Oo. yun na yun. Wait, parang gusto pang pahirapan yung sarili mo. Oh, As long as di, ayun nga, syempre naman, may standards pa rin naman tayo. As long as hindi pangit yan, Oo. di ba? Mabango. Mabango, cutie, okay na. Kasi minsan yung gusto mo, pre, dahil nga gusto mo yun, for sure, marami nang may gusto dyan, malaki na ulo niyan, papahirapan mo lang sarili mo oo, dyan. para mong Correct. nilaglag yung sarili mo sa ganun eh. Kumbaga, Alam mo yung illusion kasi nga na dahil hindi mapapasayo, lalo kang nagkakalaway na papasayo. tangina, maganda sana kung motor yan. Yung, Tama. kung yung mindset mo dyan sa kotse, may gusto ka, tas gagawa ka na parang para magustuhan mo. Okay, good, di kita pipigilan dyan. Gusto mo ng Ducati, Ferrari, gagawa ka ng parang para makuha yun. Okay, I'm with you. Pero babae lang, okay lang, pinagduloko mo ako eh. Oo, kasi pag kumuha ka ng babae na mababaliw ka, prone ka na masira yung buhay mo dahil sira nga ulo niya mga yan. Hindi, dahil may mga toyo nga yung mga yan. Kung ganun ka masyadong attached, Tapos kumbaga, gagawin mo lahat, yung knowing na gagawin mo Oo. lahat para sa may toyong babae, pre. Pero Crazy, guys, 8 years, no? Yan ba yun? Oo. Tangan ng tagal, no? Ang tagal nila. Tapos 2 years na silang breakup, tapos magpaparamdam lang para sabihin na hindi pa rin siya ready. Puta, nang yan. Nang asar lang. Parang, sumilip lang doon sa pinto. Gumanon lang, oh. Hindi na nakakainis. pero wait, kasi Mm. sino ba ang nakipag-break kasi? Ayun, hindi ko narinig eh. Kasi ako Wala siyang sinabi. may nangyari sa akin dati na ako nakipag-break, tapos paglipas ng mahabang panahon, bumalik pa rin yung babae. Okay. Hindi naman naging kami ulit, pero pag binabalikan ko, valid pala, dapat tinanggap ko nung bumalik. Bakit mo Bakit? Oh. nasabi? Kasi maayos yun eh. Maayos Talagang siya. makulit. Makulit kasi ako. Ikaw ang red flag. Ako yung makulit. Makulit ako, nakipaghiwalay ako sa kanya, sobrang nalungkot siya. Tapos paglipas nga ng taon, nagkausap ulit kami, nagpaparamdam siya. Dahil ang bobo ko nun, hindi ko alam na nagpaparamdam siya na gusto niya pa. Actually, pag binalikan ko, maraming beses siyang nag-send ng signs na isa pa. O ako ang nakipaghiwalay nun ah. So ako talaga yung tanga-tanga. Siya yung totga mo. Actually, masasabi kong ganun. Pero ang masasabi ko rin, kahit qualified siyang totga talaga, qualified talagang totga, sabihin ko sa inyo. Totnak lang. Naging tot na. Pero hindi ko kasi gusto yung buhay na So may asawa na siya ngayon, may anak na sila. Sa ibang bansa kasi sila namuhay. Green flag. Ha? Green flag. Anong green flag? Yung babae.
Oo, ako, wala akong masabi doon. So, dadaling ka niya sa ibang bansa sana. Pero ayoko kasi ng ganung buhay. Kaya siguro ganun din. Kaya yun na lang yung blessing dun sa part na yun. Sabi na ito kasi, tangin ng tate, boring yan, easy mode. Dito ako sa Pilipinas. Diba? Super duper hard mode. Hard mode. Kasi hindi pre, kung napunta ako dun, alam ko na magiging empleyado lang ako na ganun eh. Boring. Boring, oo. Diba? Wala. Pero yun, kasi parang okay naman din yung babae nagre-reach out sa'yo. No. Eh yung kanya kasi parang, hindi pa nga sila nagbabalikan ulit, parang sinabihan kagad siya na hindi pa rin siya ready. Ayaw ba yung nga ibig pala. sabihin nun? Oo nga no. Nangan- Gago ah. O baka siya yung nag-reach out. Ang gulo ng putang ina. Parang nangingi lang ng validation. Oo. Ano ba yun? Tangina, parang nangaasar nga. Kaya parang sabi ko, parang nangaasar eh. Yun nga rin tingin ko. Di ba? I-review mo ba? Tangina, ang tagal yung gulo kasi ng chat na yun eh. Pero yun nga pare. I-comment section natin bro. Habang Kaya lang baka makakita pa ako. Wait ah. Sige. Kasi medyo meron na to eh. Hindi ko na ba. Ito, ang haba rin ito oh. Sige, banata mo. Last one. Watch out ha. Baka naulit na to ah. Ulit na yan. New subscriber po ng anti-support. Not related po sa chicks ang reason kung ba't ako napacho sa inyo. Ayan, iba naman. Okay, yan. About po sa pagiging lohikal at tunay na lalaki. Uy. May naghahamon po kasi, hindi alam niyo na to. May naghahamon po sa labas ng bahay namin. Ito pala yun. Ay, yung Aso? nakarang araw. Yung maingay yung aso. Wala na. Wala na. Oh. Oh, Ha? comment tayo pre. Comment. Oh ha? Oh, kala nyo ha? Oh, ano? Oh. Hayop ka, Soy, para akong baliw na nakangiti habang naka-earphone sa commute. Ito yung sa yung kasabihan niya. Kasabihan. Nagkahalo-halo na, lap trip kayo. Ayun. Ang lumakad na matulin, matinig kay malalim. Yun daw. Abangan ko kayo sa pusuhan laruan kahit sino sa inyo. Pagpatuloy nyo lang mga diskusyon nyo sa podcast nyo, isa ako sa mga nakikinig sa inyo. Sabi ni Ellie Germ, 1030. GGW WAP, stay cold ha. Sabi ni Mark Kizon. Stay cold ah. Nakakatawa pero real to kayo eh. Kayo ang mga bagong bayani ng Pinas. Sabi ni Dominador Junior. Diba? Salamat. Everyday ako nakikinig home workout man o jogging mga men. Sabi ni The Man Behind Camera. Nice. Sarap nun. Akala siguro ni Sir libre lang magkaroon ng anak. May question ako nakita. O banat. Go. Good day, boss. Isa ako sa nakasubaybay, anti-support. Since 2023, nanood ako sa inyo ni JOP. 20 years old na ako now. Sana mabigyan mo ako ng payo kasi nasa self-improvement ako at adapt ko na rin kasi yung mindset na ni Josh at sa anti-support. Ang intense ha. Okay yun. Wala naman si Pon yan. Sabi ko na eh. Pag masyadong intense eh. Lagay nyo Puta. nga sa comment section, 8 asset tulo sipon. Oh, intense kasi. Pucha. Hashtag 8 asset tulo sipon. Pero may mga matagal na ako na tropa. Pero may pagkasupport pa rin talaga. At sa tuwing aayain mga kasama ko sila, parang hindi ako nag-e-enjoy kasi karamihan sa kanila ay may pagkasupport pa rin. Okay. Minsan kasi nakikringe ako pag may nakukwento ng kasuputan like panay habol sa babae at yung iba mga bonding na. Walang... I like that, pare. Pero yun nga lang, medyo yumayabang ka ng konti, pre. Ha? Medyo hinay-hinay tayo sa ganyan. Walang alaga sa sarili mga hindi nag-workout. Tapos iba may bisyo. Ako quit smoking na. Minsan Oh, sinisingit nice. ko yung mga natutunan ko sa inyo nila Josh at yung mga bad boy mindset na gumana rin talaga sa akin. Okay. At minsan tinatabla ko kapag nagrarant na niloko ng babae, sinasabi ko na kasalanan mo rin kasi kaya lumaki ulo ng babae mo. Pero ganun lang, ayoko manghimasok sa mga problema nila, lalo na hindi naman sila nangihingi ng payo sa akin. Dapat ko na Okay. ba limitahan na makasama ko sila o makapagkita sa kanila? Yun ang question niya. Kung sa akin, pare, kung hindrance naman na sila, nakaka-istorbo na sila sa buhay mo, why not? Wala naman na eh. Di ba? Pero kung kailangan ka rin nila, siguro, kaya naririnig mo yung mga kwento na yun, nagsishare, kasi nakikitaan ka ng something. Baka subtle way nila yun para manghingi ng tulong sa'yo. Naiirita ka lang kasi parang feeling mo, ano ka na eh, alpha male ka na talaga eh. Huwag naman sana ganun, pre. Oh, masyado pa maaga, bata ka pala, 20 years old. Oh. Oo, bata, 20 ka lang. So, hindi naman ganun yung ini-influence namin. Sabi nga natin kanina, hanggat maaari, pag kailangan ng tropa ng advice, nandyan tayo. Yes. Kung hindrance na sila, istorbo na sila sa'yo talaga, nangungutang pa, tapos tamad pa, mataba pang ganyan,
okay, layuan mo na. Wala naman ng benefit eh, nanggugulo pa. Wala namang benefit, nanggugulo pa. But kung kailangan nila ng tulong mo, advice lang naman, tulungan mo. Ikaw may alam eh. Mas kailangan ka ng mga yan, pre. Diba? Pero yun nga lang, syempre may limit tayo doon. Kung gusto mo talaga mag-improve, gusto mo talaga may maabot sa buhay, and sa tingin mo, wala ka nang mapala sa kanila talaga, may choice mo yun. Eh, kung iwan mo, gusto mo iwan, go ahead. Pero ayoko lang na maging mindset kasi na hindi porket natututo tayo, eh parang yung ganun, parang yabang na ng mindset. Mayabang ka na eh. Totoo. Parang ganun. At lalo Huwag nga, ganun. 20s pa lang siya, napaka-prone niya yung high on your own supply, di ba? Parang, Yes, nakiulo nga oo. eh. Prone ka sa ganun. So, ikakalibrate mo yun na ipadala yung mensahe sa peaceful na paraan. Yun ang gusto nating i-influence. Hindi ipahiwatig ng kaya puro ng mayabang. At as much as possible, kaya natin nalaman to, kasi galing tayo sa ganun. Yup. Galing tayo sa kasuputan, pre. So, naintindihan dapat natin yung mga supot. At syempre, we will try, but walang pilitan. Sabi mo nga kanina eh. Pero parang, ewan ko sa'yo, parang ang yabang mo pa rin. Sabi nga, walang pilitan. Totoo yun, wala talagang pilitan. Tsaka naisip ko nga, dahil 20 years old ka pa lang, I doubt naman na na-perfect mo yung yung highest version mo eh. Oo. Wala ka pa dun Wala eh. pa. Kahit nga kami, Oo. may gusto pa kaming maabot eh, hindi pa kami tapos eh. So, alam mo yun, kahit kami, marami pa kaming gustong i-achieve sa buhay. Gusto nga namin karoon kami ng building eh. At hindi namin maaabot yun kung ganyan yung attitude namin, pre. Totoo lang yung ginagawa mo. So, hanggat kami ngayon, kahit papaano, may alam ng kami sa buhay-buhay, hindi namin sinasabing perfecto kami. But, you know, we're still open for new knowledges. We're open for connections. And we try, mukha kaming kupal sa internet, we try to be humble pa rin, pre. Kasi, Tama. gusto namin mag-attract ng energy. Gusto namin swertein pa rin, pare. Ano isa pa? Meron pa dito isa eh. Banat. Ito maiksi lang to. So, Boss, good evening. Palagi ako nanonood sa inyo. Solid nyo po. May question lang ako about sa cool down. It's time na po ba na It's about mag-response them time. if nag-chat after date ng babae, like nag-thank you sa treat, ganun ba? Or di ko muna chat at hayaan ko muna siya? Maraming salamat, boss. Thank you. God bless po. okay naman. After ano daw gagawin niya pagka nag-thank you daw yung babae? Ignore ba? Ako sa akin, dahil paninindigan ko yun na magko-cool down nga ako, nag-thank you, hindi ko na-replyan yun. Ngayon, itetest ko kung anong ibig sabihin ng thank you mo. Hindi ko na-reply yun. Sige nga, ano nga ba yung ibig sabihin ng ano? I-elaborate mo yung game na yun. Hindi, proceed. Cool down, hindi mo talaga siya re-replyan. Let's give it. Nag-reach out sa'yo ng thank you. Hindi mo re-replyan? Hindi ka replyan. Basta ganito consider. Hiwalayan na yan. Ha? Hindi pa to hiwalayan. Ganito nangyari. Kasi, nag-flirt siya, kumagat, nag-date sila, tapos binigay niya ng magandang date. Considering na ganito binigay niya ng magandang date, so napaangat niya. Kahit okay pa yung connection, kasi para sa akin, na-serve na kita ng maganda. Kasi yung date na yun, ako yun kagagawan ko yun. 'Di ba? Kaya tayo naging masaya parehas kung nagka-connection ngayon, kagagawan ko yun. So, dapat lang naman mag-thank you ka. 'Di ba? Pinaka-the best talaga dapat babae yung huling may iwan na nag-message eh. Oo. Magandang sign kasi yun, pre. Pag babae yung huling nag-message sa'yo, ibig Huwag sabihin, mong tatabunan nag-enjoy ng... talaga siya. Saka huwag mong tutubunan ng ikaw yung huli. Laging dapat babae lang yung huling message. Magandang sign. So, nag-thank you. Hindi ko na-reply yun. Cool down. So, sa tingin ko, maganda naman yung kinalabasan nitong date namin. Nakakita naman ako ng signs na pwede kaming yung next pagkikita namin seduce na. Pero ipoproceed ko pa rin yun. Siguro, Produce. Hindi. Hindi. Flirt, date, seduce, produce. Ganda nun. Paninindigan ko pa rin yung cooldown. 5 days, hindi kita paparamdaman ng 5 days. Kasi, sa 5 days ang logic nun, kung nag-thank you ka, tapos magagalit ka bigla, ba't yan reply? Ginagago mo ba ako? Nag-thank you ka, tapos nagalit ka na, hindi kita nireplyan sa thank you mo. Saka, madaling madaling tapalan yung 5 days ka na wala. 'Di ba? Ganun ka ba kabobo? 5 days lang kung hindi naka-reply. Maraming alibay Dali lang yun. So, proceed, wag mo replyan. Cool down ka, wag mo replyan. Tapos after 5 days, pwede mo siyang balikan. Pwede mo nang replyan yung thank you niya after 5 days.
Oh, tapos Busy-busy yan, pero naglalaro lang Elder Ring, no? Diba? Busy-busy yan, pero nag-PS5 lang. Elden Ring po tayo. Nalaro mo ba yun? Nakita ko lang. Nilaro ko yung pre. Tangina, tinapos ko yun. Yung hype na yan. oh. Ah. So, ako nga, sa akin nga kasi, yung in the process ng flirt date, seduce, pero kasi mga napabayaan na bagay niyan. Lalo na kung totoong, lalaki ka na merong responsibilidad at gano'n, napabayaan mo yan in some other ways. So, kahit man lang yung 5 days na yun, mabalikan mo yung mga shit mo at maayos mo ulit siya. Hmm. 'Di ba? Para alam mo na hindi mo nga napapabayaan yung role mo bilang lalaki. Sa akin lang, ang malaki lang masyado yung 5 days malaki sa masyado. diskarte ko. Mm. Parang 2 to 3 days lang. Walang reply. Kasi usually nangungulit na sila minsan nga kinabukasan lang. Yan ang reason. Ba't nawala ka na? Yan ang reason, nangulit na kasi, kaya magre-reply ka. Pero kung hindi siya magre-reply, ipa 5 days mo na. Tama. Ganun And na. take note lang yung ganong diskarte na yon, hindi mo siya pwedeng gawin ng lagi. Kasi pag nakutuban na ng babae yung routine na yon, Oo, parang tinatarantado mo na siya. nananadya ka na lang. Marunong din yung iba eh. Sige, pababayaan ka na rin. Kasi yung attraction niya mawala na talaga. Oo. Pero ako, face lang naman yun. Kaya nga pag cool down, so magkikita na kayo, so, tinan mo yung process na yun, no? I-estimate mo, nag-flirt, na dumating na kayo sa flirt, dumating na kayo sa date, ngayon nag-cool down na kayo, yung process na yan, meron na ring buwan yan, ha? Pwede na, possible na rin, inabot kayo At ng least buwan. 1 month. Hindi mo siya pwedeng parang SS na gamitin palagi, no? Oo. Hindi pwede. So, reasonable naman na ito, attempt ka na ng seduce, di ba? Reasonable. Di ba? Kakatwiraan pa ba nila tayo ng, kaya tumataas sa body count ng mga babae. Eh ako sa akin, putik, lumampas na tayo ng ilang linggo eh. Malinaw naman nung umpisa, fina-flirt kita eh. Ano pa bang intention ko sa'yo? Mm. 'Di ba? So, i-down mo na kung tingin mong kung ano mang katwiran mo na gagawin ko sa yung masama. Yeah. 'Di ba? Umpisa pa lang malinaw na fina-flirt kita kasi gusto ko maka-relationship. Yeah. Ito po ginagawa sa relationship. Kasama naman na yun. 'Di ba? Ganun. Tapos, yun nga, ito nga gusto ko nga tanungin sila eh. O, halimbawa, tanungin ko kayo. O, ganito. Kasi may nag-comment doon eh. 30s, porque 30s ka, ayaw pa bembang sa'yo. Sige, halimbawa, kwento. Ano ka? Trending ka dun. Oo nga. Ano sabi? Yung sabi ko kasi na pag etong edad ko, 30s, may didiskartehan akong babae, tapos ayaw magpabembang sa akin, sabi ko, wag mo na lang ako kitain. Makitain. Sumabog eh. Oo. Yung... Ano yung mga babae nagalit? Oo, nagmukha akong masama. Kasi ang dating, dahil cut Lagi yun, trending to araw-araw eh. ang ganda tama yung sinabi mo eh. Ganito eh. Tama yung sinabi mo at ang ganda ng sinabi mo. Pero dahil naka-short form yun at naka-cut, para siyang nagmukhang masama ako na kinokorek mo. O, kaya pumunta ka sa anti-support YouTube ngayon. Oo, Diba? pumunta ka Inuusgahan mo doon. kasi agad eh. Pero- Rage bait. Pero itong gagawin ko, nakaharap si sa dawat kung kwentuhan ko kayo, itong kalagayan ko nito ngayon, nasabihin ko, pre, may nakikita akong babae, okay naman siya, pero ayaw niya magpagalaw sa akin eh. Anong sasabihin niyo? Hindi ka gusto nun. Hintayin mo lang. Hindi naman lahat. Depende pa rin kanya-kanya yan. Diba? Yun ang point. Stand ang puta. Depende pa rin. Ang point na Kanya-kanya. kausap yung ganun, pre. Kayo. Kainis ang puta. Doon. Pag may sumagot na ganun, sa edad ko na to, wala na akong oras sa bullshit. Pag may sumagot, pre, kanya-kanya naman. Doon ka nga. Alis ka nga dito. Doon ka nga. Doon ka sa far away. Tapos ipipilit yung exemption to the rule. Ay, putang ina mo. Diba? Kayo, nawawala kayo sa realidad eh. Halimbawa, 30s na ako. Merong babae, tapos hindi namin pwede pasukin yung usapan na yung magse-sex kami. Tapos 30s na ako, dapat nga may anak na, marami nang may anak na nga ng ganitong edad eh. Actually, Tapos pagmumukain nyo akong masama dahil dahil gusto ko makakita ng sign na ganon. Kasi tinatapos nyo agad yung story, akala ata nila, pupuwersahin ko na hindi pwedeng hindi ka makipagbembangan sa akin. Yun talaga yun. Yun talaga ang nila. Yun ang tingin nyo. Kung sa akin nga, ayaw makipagbembangan, di bye. ikaw nga yung may mas control eh. Kasi ayaw mo, then fine. Ayaw ko yeah. sa'yo. Di ba? Dapat nga ikaw yung mas may control. Kumpara dun sa nag-aabang hayok para makuha yung gusto niyang bembang. Yeah. Di ba? Sino mas masama sa inyong dalawa? Ikaw na ayaw mo ibigay gusto ko, ayoko din bigay attention ko. Fine. No. Kasi naman dun sa
tinitis-tis siya para lang matitira din kita. Di ba? Alam mo, mas masama Oo nga, pa no? nga yun eh. Oo, i-bring up natin yung context na yun. Hindi nyo ba alam na meron mga ganong klase ng tao? Oo, mas masama pa yun. Magpipigil sila, itatago nila yung intention nila na ganun lang, pagmumukain pa nilang mabait yung sarili nila, pero talagang literal na sisibaking ka lang talaga. Yun dun nga nauwi yung ayaw nila ng manipulation eh. Yung manipulation yun eh. Oo. Yung kumbaga yung mga ganong klase ng lalaki na magdi-disguise themselves as knight in shining armor na hindi ako date to marry ako. Hindi bibigay. Ito, once na makuha na babay, at least tayo diretso eh. Alam, ito yung gusto ko eh. Oh, kasi Ito yung gusto ko eh. pre, ang question ko kasi, Simple and short. kung lalo pa kung ikaw yung lalaki na mahirap lang yung pamilya nyo, na kailangan mong gumawa ng something significantly better para sa pamilya mo, sinong lalaki ang mag-uubos ng oras na focus hanggang hintayin na ibigay ng babae yung buong pagmamahal niya? Parang gago lang, di ba? Di ba? Sa bata, baka bata yung nag-comment. Bata, siguro pwede yung pagsabihan ng gano'n. No? Maghintay ka muna, bata ka pa eh. Hindi mo pa alam yung ginagawa mo eh. Ang hirap kasi sa mga to, itong mga babaitan na to, na para bang ayaw nyo nga sa ayaw nga nila sa mga loser na lalaki. Pero ang gusto nilang galawan, pang loser, yung ikaw lang, nasa iyo lang ang attention, loser na lalaki, walang successful na lalaki ng 100% nasa attention mo, nakasalalay. Hindi. Actually, the more successful nga yung lalaki, the more na hindi ka mga priority talaga niyan. Talaga. Simple lang. Marami na akong ginagawa. Kung ayaw mo sa akin, ayaw mo sa akin. Hindi kita gusto, iti tapos. Di ba? Ang simple eh. Gago. Ewan ko ba dyan sa Gusto nyo mga- talaga mga Pilipino maging supot eh. Tangina. Bobo kasi kayo eh. So mga pare, maraming salamat, no. Yun yung mga messages ninyo. Again, yung mga messages ninyo, comments ninyo, binabasa namin yan. No? So, yeah, again pare, kung gusto niyo yung mga problema ninyo, masagot namin. Message nyo sa mga Facebook namin, and also comment down below, no? Anong masasabi niyo doon sa mga pinag-usapan natin. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast, magbabalik kami. 3 p.m. Mga perfumes namin, nandiyan sa description yung link ha. Order na kayo. Something now.